At ngayon, tatalakayin natin ang isang kabanata na puno ng tensyon, pagtataksil, at mga revelasyong yayanig sa buong mundo, habang nagsisimula ng gumalaw si Imo Sama, upang kontrolin ang kapalaran ng lahat. Pero ang malaking tanong ngayon, ano nga ba ang kondisyon para hindi maapektuhan ng Dome Reverse ni Imo, at bakit may ilan na tila kaya na labanan o tuluyang hindi napapasailalim sa kapangyarihan nito? Ang hari ng mga pirata, ang bayani ng mga marino, ang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo, ang pinakamalakas na nilalang, ang pinakamakapangyarihang mama, at ang lalaking nakatayo sa ibabaw nilang lahat si Rox D. Zebek, lahat na sila, ay nagsanib puwersa para sa isang atake na bihirang mangyari sa loob ng 1,000 taon, isang atake na marahil, ay pinakamalakas sa buong kasaysayan ng One Piece. Pero sa kabila ng lakas nito, walang nangyari, walang epekto, na parang walang kabuluhan lahat ng iyon. Mabigat ang simula ng kabanatang ito at maging ang katapusan, dahil habang kinokontrol ni Imo ang mga tila mala spider na tentacles ni Saturn, bigla itong lumitaw mismo sa harapan ng mga marino, at sa unang sandali pa lang, ramdam mo na agad walang ng pag-asa pa na mabubuhay ang mga to. Ang eksenang ito ay may dalang nakakadiring sindak, katulad nung unang lumitaw si Saturn sa Egghead Island, kung saan nagbigay sila ng babala na ang lahat ng marino na may ranggong Commodore pababa, ay bawal tumingin kay Saturn. Pero dito sa God Valley, ibang usapan na, lahat ng marino ay ginawang barbecue ng mga mala spider na paa ni Saturn. At kahit sabihin pa natin ito ay One Piece, sigurado talaga na patay silang lahat, kasama na rin ang sinumang makakita kay Imo, dahil ang ganitong impormasyon ay hindi pwedeng kumalat. Ang mismong paglabas ni Imo sa God Valley ay isang deklarasyon ng paggunaw. Pirata ka man, marino, o sibilyan, wala kang pinagkaiba. Para kay Imo, isa ka lang basurang kailangan ng burahin. Ngunit may mas nakakabahalang nangyari pa, dahil hindi lang mga marino ang pinapatay ni Imo. Maging ang dalawa sa Roger Pirates ay tinamaan din ng mga sibat ni Imo. Hindi ako natatakot para sa kanilang buhay, dahil alam nating nabuhay sila hanggang Laughdale kasama si Roger. Ibig lang sabihin, hindi sila mamamatay dito, pero may sinabi sila na nakakapagtataka. Sa fan translation ngayon, sinabi raw niyang ang sakit ay kakaibang kaaya-aya. At doon ako kinilabutan, dahil naalala ko ang isang nilalang sa Hunter x Hunter, isa itong halimaw na ginagawang pet ang tao, sa pamamagitan ng pagbibigay ng labis na sarap habang unti-unting sinisipsip ang kanilang buhay. At habang namamatay, ramdam nila ang bawat sandali, at nasisiyahan pa sila rito. Kaya posibleng ganoon din ang ginagawa ni Imo, isang kakayahang may halong venom o laso ni Saturn. Pero kailangan pa nating hintayin ang opisyal na chapters para makasiguro. Baka kasi kakaibang pagkakagamit lang ng mga salita yon. At kung pag-uusapan ng kakaibang mga salita, may isa pang nakakagulat na bahagi sa kabanata. Nag-uusap sina Rox at Imo, at doon, tinawag ni Imo si Rox bilang Davy Jones. Sa parehong paraan kung paano niyang tinawag si Luffy na Joy Boy. Isang tawag na noon pa lang ay ginawa na rin ni Zunisha. Noong matapos ang laban sa Egghead Island, inamin ni Emmet na nagkamali siya sa pag-aakalang si Luffy ay si Joy Boy. Kaya kung tutuusin, malamang ay hindi rin talaga si Rox D. Zebek si Davy Jones, o kahit reinkarnasyon nito. Pero malinaw na dala ni Rox ang kalooban ni Davy Jones, sa puntong nakikita mismo ni Imo si Rox, hindi bilang Rox D. Zebek, kundi bilang si Davy Jones mismo. At dito nagiging interesante ang tagpo nang sabihin ni Rox na, ang mga pangako ay ginawa at dapat tuparin. Sa mundo ng One Piece, napakahalaga ng salitang pangako. Alam naman natin, si Joy Boy mismo ay nagsulat ng isang buong poneglyph bilang paghingi ng tawad, dahil nabigo siyang tuparin ang kanyang pangako sa Fishman Island, isang pangakong may kinalaman sa Noah, at posibleng isa ring pangakong matutupad ni Luffy sa hinaharap. Kaya lumalabas, isa itong karagdagang pahiwatig na posibleng iisa lang si Joy Boy at Davy Jones. At ang tinutukoy ni Rox na, ang pangako, ay maaaring bahagi rin ng parehong kasunduang iyon. Pero maaari ring hindi, posibleng dalawang magkaibang tao sila na parehong nabigo sa kanya-kanyang pangako. At sa parehong paraan, ang will o kalooban nila ay naipasa sa mga susunod na henerasyon. Kung si Goldie Roger nga ay itinuturing na tagapagdala ng Will of Joy Boy sa panahong iyon, malamang na si Rox naman ang tagapagdala ng Will of Davy Jones. Pero sa totoo lang, wala pa rin tayong sapat na impormasyon para lubos na maunawaan kung paano talaga gumagana ang ancient willpower na ito. Isa pa sa mga nakakagulat sa kabanatang ito, ay sa dami ng mga epic na nangyayari, halos nakalimutan na nating buhay pa ang Holy Knights, lalo na si Garling, na akala nating magiging sentro ng labanan dito. May oras pa siguro para makabawi siya, pero sa ngayon, tila nilalamon ni Imo ang lahat, maging ang mga tinatawag na Holy Knights. Ngayon, kung tutuusin, isa itong malungkot na kabanata.
Dahil unti-unti nang nagkawatak-watak ang Rocks Pirates. At hindi man lang dahil sa paggamit ni Rocks ng Domi Reverse laban sa sarili niya. Matagal na itong nagsimula at ngayon lang natin nakikitang tuluyang nawasak. Nagsimula ito sa pagtataksil ni Ochoco, sinundan din ng kasakiman ni Kaido at Big Mom, na kahit tinuring nilang biro-biroan lang, ay senyales na ng sugat ng kanilang samahan. Pero ang nangyari ngayon kay Captain John ay ibang usapan na. Dahil ginamit ni John ang pagkakataong ito para ipakita ang tunay na layunin niya. Hindi pagsunod sa kapitan, kundi pansariling pakinabang. Gamit ang kanyang Yostes Kitty and Devil Fruit ability. Sinubukan niyang nakawin ang lahat ng kayamanan at tumakas mag-isa. Tumayo pa siya ng mag-isa at sinabing, "Goodbye, Rocks Pirates." At oo, marami sigurong fans ang magagalit sa kanya, pero aminin natin, hindi lang si John ang may ganitong iniisip, siya lang talaga ang unang gumawa. Dahil sa totoo lang, halos lahat ng Rocks Pirates, maliban kina Shiki at sa mga pangunahing nakikipaglaban kay Imo, ay kanya-kanya na ring nagtataksilan. At kahit nakakalungkot isipin, dahil kung sana ay nagkaisa sila, baka ibang-ibang naging resulta ng God Valley Incident. Pero sa kabilang banda, ito rin ang pinakatunay na larawan ng pagiging pirata, isang magandang kaguluhan at pagtataksil. At malamang, ito rin ang tinutukoy ni Kaido noon, nang sabihin niyang may trauma siya sa pagtataksil, dahil habang abala ang mga malalakas na miyembro sa pagsuporta sa kapitan, ang iba naman ay unti-unting winawasak ang sarili nilang crew, bago pa man tuluyang napatay si Rocks D. Zebite. Isa sa mga bagay na talagang gusto kong bigyan diin ay ang sinabi ni Ganzo, na bawat isa raw sa mga treasure chest na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 bilyong berries. Isipin mo yun, 1 bilyon bawat bowl, halos katumbas ng bounty ni Charlotte Katakuri o kay Jack. Isang halaga na kayang baguhin ang buong buhay ng sino mang makakakuha nito. Nagawang na one-shot ni Ganzo si Captain John, isang suntok lang bagsak agad. Alam natin ang magiging kapalaran ni Ganzo, sa hinaharap, siya ay magiging bangkay sa thriller bark ni Moria, samantalang si Shiki, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan siya napunta. Maaaring buhay pa siya, nakatago lang, naghihintay ng tamang oras. Kaya malamang, sa labanang ito, si Shiki ang tatalo kay Ganzo, at posibleng pati kay Silver Axe, para tapusin ang matagal nilang rivalry. At pagkatapos noon, si Shiki na marahil ang lalabas na panalo sa Rocks Pirates Battle Royale. Ngayon, balikan natin si Captain John, hindi lang niya sinimulan ng pagbagsak ng Rocks Pirates, kundi posibleng siya rin ang dahilan ng isa sa pinakamahalagang pangyayari sa buong God Valley Incident. Dahil sa kanyang magnetic power, nawala ng malay si Dragon, at doon nakagapang si Baby Shanks at pumasok sa isang treasure chest, ang parehong chest na tulawnay mapupunta sa kamay ng Roger Pirates, at nangyari ito sa mismong huling sandali. Si Dragon, bago siya mahimatay, ay nakita pa ang barko ng mga marino, at balak na sana niyang ibigay si Shanks sa kanila, pero dahil sa ginawa ni Captain John ay nagbago ang takbo ng tadhana, at mabuti na rin, kasi kung natuloy iyon, malamang ay ibinalik si Shanks sa Holy Land, kay Garland mismo, at sa halip na maging Emperor of the Sea, baka nagkaroon na tayo ng 2 Shamrocks, at posibleng wala na tayong Monkey D. Luffy, kundi si Buggy na lang ang ating bida. Dahil wala nang magiging inspirasyon para sa kanya. Ito ang gusto ko sa yugto ng God Valley Incident, bawat maliit na kilos, bawat desisyon, kahit gaano kaliit, ay may malaking epekto sa kasalukuyang mundo ng One Piece. Nakakalungkot din ang sinapit ni Dragon, nagtapos ang kabanata na nakahandusay siya sa lupa, yakap-yakap ang isang kahoy na troso, parang nag-substitution jutsu si Baby Shanks at biglang nawala. Ang talino ng batang yun, kahit sanggol pa, pero ito na ang pinakamadilim na araw ni Dragon, pakiramdam niya, ginawa na niya ang lahat ng makakaya bilang isang marino, lumaban siya hanggang sa huli, ngunit sa dulo, tila nabigo pa rin siya. Pagkagising niya, wala na si Baby Shanks, at baka pati ang God Valley ay nawasak na, at sa isip ni Dragon, pakiramdam niya ay wala siyang nagawa, hindi man lang niya nailigtas ang isang sanggol. Tayo bilang mga mambabasa, alam na nating naging mabuti ang kinahinatnan ni Shanks, pero para kay Dragon, isa itong nakakasakit at malupit na kabiguan. Kaya gusto natin makita, balang araw, na sa isang tagpo kung saan makikita ni Dragon na buhay si Shanks, baka sa unang pagkakataon niyang makita ang rookie bounty ni Shanks matapos ang pagbitay kay Roger, mapapangiti siya. At maisip na hindi nasayang ang lahat, pero hindi lang si Shanks ang sanggol sa istoryang ito, dahil si Ares naman ay tumatakas kasama si Baby Teach, na mas malala pa ang kahihinatnan. Kahit nagpilit siyang ipaglaban ito, malinaw na mas masaklap ang magiging wakas nila. At dito na tayo sa kasagsagan ng laban, 6 na alamat, sabay-sabay na umaatake kay Imo, isang eksenang 2 pahina ang lapad, puno ng karahasan at katindihan, na parang hindi na totoong canon, dahil ang ganda, parang fanfiction sa sobrang astig.
Nandoon si Roger, ang magiging Pirate King, si Whitebeard, ang pinakamalakas na lalaki, si Kaido, ang pinakamalakas na nilalang, si Big Mom, ang pinakamakapangyarihang mama, si Garp, ang bayani ng mga marino, at si Rox D. Zebek, na kahit walang titulo, ramdam mong mas mataas pa rin sa lahat ng sa kanila. Kasama pa si Zeus, oo, yung Cloud na ngayon ay kasama na ng Straw Hats. Sobrang nakakatawa at nakakatuwa na noon, naging saksi siya sa ganitong makasaysayang laban, at sa lahat ng atake, ang pinakapaborito ko ay kay Kaido. Ginamit niya ang kanyang Bolo Breath, pero dahil bago pa lang siya noon sa paggamit ng Devil Fruit, hindi pa niya ito nabibigyan ng pangalan, kaya ang ginawa niya, sumigaw lang siya ng kahit anong pangalan, ang Dragon. Nakakatawa, at sa totoo lang, mas gusto ko si Kaido dito kaysa noong sa buong Wano arc. Dito, mas pinalaya ni Oda ang karakter niya, mas may buhay, humor, at personality, dahil hindi na siya kailangang tingnan bilang kalaban, kundi bilang isa sa mga alamat ng nakaraan. Dito makikita natin ang sandamakmak na trademark attacks ng mga alamat. Si Roger, ginamit muli, ang kanyang Divine Departure, pangatlong beses na natin itong nakita sa buong serye, habang si Big Mom naman, pinakawalan ng Igoku Sovereign, na inspirasyon pa sa mga higanti ng Elbaf, habang si Garp, sa gitna ng lahat, ay ginamit din ang kanyang napakalakas na Galaxy Impact. Pero ang pinakamahalagang atake sa lahat ay mula kay Rox, gamit ang isang bago at napakalakas na teknik na tinawag niyang Pandemonium of the Abyss. Pero kahit gaano karami ng atake ang pinakawalan ng mga alamat na ito, hindi man lang nasaktan si Imo. Isang nakakakilabot na eksena, pero mas nakakatakot pa ang sumunod na nangyari. Tulad ng matagal na nating inaasahan, nagtapos ang God Valley incident sa pagkatalo ni Rox D. Zebek matapos siyang madomi reverse ni Imo. At kahit alam na nating posibleng ganito ang kahihinatnan, nakakagulat pa ring makita ito. Kung ang isang tao tulad ni Rox, na sobrang lakas, ay kayang baguhin ni Imo sa ganitong paraan, ano pa ang pipigil sa kanya para gawin ito sa kahit kanino, kahit saan, at kahit kailan? May dalawa akong posibleng paliwanag sa kapangyarihan ng Doom Reverse. Una, maaaring gumagana ito tulad ng Devil Fruit ni Big Mom at ni Boa Hancock. Si Big Mom, kaya lang niyang kunin ang kaluluwa ng isang tao kung ito ay natatakot sa kanya. Si Hancock naman, kung nakakaramdam ka ng pagnanasa o kilig sa kanya ay gawin kanyang bato. Sa kaso naman ni Imo, maaaring ang kailangan niya ay ang emosyon at galit o matinding kawalan ng pag-asa. At iyon mismo, ang ginamit niya laban kay Rox, binanggit niya ang pamilya ni Rox para pukawin ang galit at gawin siyang mahina. Kaya posibleng si Luffy, kapag dumating na ang panahon ng kanilang laban, ay hindi maapektuhan ng Domi Reverse. Dahil sa Gear 5 form niya, ang emosyon ni Luffy ay puro saya at kasiyahan. Hinding-hindi mo kaya, na patalsikin ng Sun God gamit lang ang takot o galit. Ikalawang teorya, ayon sa tunay na ibig sabihin ng Doom Reverse, sa Latin, ito ay nangangahulugan na, I return home, o bumalik ako sa tahanan ko. Kaya posibleng gumagana lang ito sa mga taong ipinanganak sa mismong lugar kung saan ginagamit ang kapangyarihan. Halimbawa, gumagana ito sa mga Davy Clan members sa God Valley, at sa mga higanti sa Elbaf. Magandang paliwanag ito dahil may kinalaman sa kahulugan ng pangalan ng teknik, ngunit may butas din. Dahil sa God Valley, may mahigit 100,000 sibilyan, ngunit wala pa tayong nakikitang senyales na na-Domi reverse din sila. At hindi pa rin malinaw kung si Imo ba mismo ang gumawa nito, o kung si Shamrock ang nag-convert sa mga miyembro ng Davy Clan. Malamang, ang kapangyarihang ito ni Imo ang nagpapatunay kung bakit siya ang pinakamapanganib na kalaban sa buong serye, hindi lang siya umaasa sa lakas o pisikal na puwersa kundi sa kakayahang manipulahin ang isip at emosyon ng tao. Kahit ang mga hari, Diyos, at emperador ay hindi ligtas kung papayagan nilang lamunin sila ng sarili nilang damdamin, pero marahil, ang tawa ng Sun God, ang halakhak ni Luffy, ay ang tanging bagay na hindi kayang lunurin ng Abyss. Dahil syempre ito ay isang flashback at tulad ng lahat ng trahedya sa kasaysayan, ang plano ni Imo ay malupit at hindi makatao. Layunin niyang ipapatay kay Rox ang sarili niyang pamilya. Isang napakalaking pangyayari ito dahil dito natin makikita kung posible bang malagpasan ang kapangyarihan ng Domi Reverse mula sa kaloob-loob mismo. Mayroon pa bang natitirang bahagi ng pagkatao ni Rox D. Zebek na kayang lumaban sa kontrol ni Imo? At pakiramdam ko, sa susunod na kabanata, makikita na natin ang wakas ng God Valley Incident, ang eksaktong pangyayari na binanggit noon sa Chapter 1096, doon kasi nagwakas ang eksenang iyon, sa isang maiikling palitan ng linya sa pagitan ni Rox at Roger. Sinabi ni Roger, maghintay ka muna Rox, ngunit sumagot si Rox ng galit, umalis ka sa daan ko. Noong una, inakala natin, na normal lang na bangayan iyon, ang dalawang magkaribal na pirata.
Pero ngayon, malaki ang posibilidad na ang Rox na kausap ni Roger noon ay hindi na ang original na Rox, kundi ang Domi Reversi ni Rox, na patungo na para patayin si Ares at si Teach, ang kanyang sariling pamilya. Isang malagim at masakit na katapusan na magpapatunay kung gaano kalalim ang kasamaan ni Imo at ang kapangyarihan ng Domi Reversi, at dyan nagtatapos ang kabanatang ito, pero malinaw, may sugat na sa kasaysayan. Ang tanong, sino ang lalaban para magbabalik para itama ang lahat?